my walk. Yan yung pangungusap ng ating makapangyarihang Diyos sa buhay ng ating mahal na bishop. At siyang binaba ngayon sa atin. At itong panununtunan natin sa buong isang buwan. So, ang text natin ay Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. For then you will make your way prosperous, and then you will have good," ano yun? Good! Kinapos. You will have success. Okay. Amen, mga kapatid. Kanina, naglakad ako ng nakapiring. So, mahirap pa lang maglakad na nakapiring ang mata, mga kapatid. Tama po ba? Kasi po, may kinalaman po ito sa ating teksto ngayon na ang pamagat po natin, dahil yan ang tema natin, ito po yung ating pamagat. Lumalakad ka na rin lang naman, talinuhan mo na. Diba? So, mahirap po mula doon hanggang dito, medyo mahirap po talagang lumakad. Pero dahil sinasabi niyo, malapit na, hindi ako nawawala ng pag-asa. So, makakarating ako rito at makakabang, hindi ako madarapa. Alam niyo po sa buhay po natin, sa panahon natin, ngayon, marami po naglalakad na hindi naiintindihan o naunawaan yung kanyang nilalakaran. Amen po. Kaya maraming tao, maraming tao sibak ang buhay. Bakit? Hindi na naintindihan kung paano sila lumalakad sa buhay na ito. Same as sa mga Kristiyano din. Okay, ang sarap manggitin. I'm a Christian. Di ba pag natatanong ka, Christian po ako. Ay, kabro ka pala ni Piolo Pascual. Ni Piolo. Christian. Di ba? Pero, ang tanong, you are a Christian? Naintindihan mo ba yung nilalakaran mo bilang isang Kristiyano ka? Yung salita ba ng Diyos, naintindihan po ba natin? Ayan. So, yun po, medyo tanong po, Parang, minsan napanood ko yung palabas ni Big Soto, Binigyan siya ng barel, hindi siya marunong gumamit. Tinutok niya yung sige, puputok ka, nakaganyan yung baril sa mukha niya. Baligtad sa kanya sasabog Alam niyo mga aming Kristiyano, tayo, ang armas ng Kristiyano, salita ng Diyos tama, mali? Ito ang pinaka-armas natin. Bilang mga mananampalataya, salita ng Diyos. Alam mo ba kung paano to gamitin? Naiintindihan mo ba kung ano ang implikasyon nito sa buhay mo ng salita ng Diyos? Ano to, palamuti lang? Nakakita na ba kayong ganyan? Nung hindi pa ganong uso ng cellphone, ganyan po ang bit-bit sa Bible. Ngayon po ang cellphone, sa Bible puro cellphone na dala. No? So, pinamagatan ko po na lumalakad ka na rin lang naman, talinuhan mo niya. Sabi ko kasi ni Bishop, Bishop, pinapanood ko yung teksto, yung yun, medyo tusudlungan ko po ako yun. Sabi niya, mag-change ka na lang ng kunin mo yung cross-reference nun. So, I pray to God. Hindi ako basta dumampot. I pray to God na, Lord, ano yung cross-reference na maganda po na lalapat po sa mga una sa akin at sa mga tagapakinig. So, yung teksto po ni binigay sa akin ng Panginoon na cross-reference, Joshua chapter 1 verse 8 ay Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Yan, mamaya na muna. Medyo na itong PowerPoint ko Yan. Okay. Mahirap po mga kapatid na lumakad na hindi po natin nakikita. Pakita nga natin kasunod, Paris. Yan. Mahirap lumakad sa daan kung di mo nauunawaan at hindi mo nakikita ang hantungan. Tama po ba? Parang pagka-brownout, ang hirap talagang maglakad Diba? So kaya kanina, parang brownout ako, hindi ko makita. At kapag hindi mo rin nauunawaan ang iyong dinadaanan, ay magkakaproblema tayo. Diba? Lalo na sa mga kabataan ngayon, kayo mga kabataan, kumusta kayo? Naiintindihan mo ba yung dinadaanan mo ngayon? Hi. Bakit ka nandito sa church? Bakit ka pumupunta sa church? For what? Bakit tayo nandito? Ano ang trabaho ng church?
Ano tungkulin ng church sa bawat isa sa atin? Ipaliwanag yung tamang direksyon. Direksyon na daan tungo sa Panginoon. Amen? Pero nakakalungkot. Maraming mga kabataan dadating sa church for how many months? Years? Pagkayari nun, wala na. It's either nabihag ng boyfriend, ng girlfriend, or nagtrabaho, nakatapos sa pag-aaral, ayaw na maglingkod kay Lord. So that's why, maraming mga kabataan ngayon, nakikita nyo ba sa labas? Napapansin nyo ba? Nung minsan, dumadaan ako dun sa bibili ako ng patukan ng mga chicken ko. Nakakatawa, dalawang bata, nagbumuran eh. Buti kong kunyatan eh. Kukunyatan ko saan. Grabe. Sabi ko, why? Anyari sa mundo. So, nakakalungkot mga kapatid na sa panahon natin ngayon, ito sinasabi nila end times. O sige, end times na o end times. Ang tao lumalakad sa hindi niya naiintindihan. Walang direksyon, walang layunin, walang purpose. Nakita ng Diyos yan, mga kapatid. So, eto ngayon. Dahil nakita ng Diyos na ang tao, sabi nga sa Matthew chapter 9, parang tupang walang pastol, ang salita ng Diyos ibinigay niya sa atin. Pero ang tanong, ginagamit mo ba? Binabasa mo ba? May time ka ba? Pagdating sa bahay, babasahin yung Word of God? O pagkagising mo pa lang, binabasa mo na, instead na book, Facebook. See? Tapos, aalis ka, habang naglalakad ka sa daan, Facebook. Habang nagtatrabaho ka, Facebook pa rin. At habang uuwi ka, kakain ka muna. Facebook pa rin. Puro book, kaso puro face. Pag uwi mo sa bahay, dadating ka, nanay mo nandun. Alam mo naman na pagod na pagod. Marami hugasin. Facebook na naman. Wala nang panahon sa book. Di man lang kumisa nanay mo, saka sa tatay mo. Tama ba? May nangyayari bang ganon? O, hindi na sa mga kabataan. Yung mga tatay, yung mga nanay galing sa trabaho, maghapon, okay. Pero pagdating sa bahay, nakakalungkot. May mga tatay, cellphone pa rin. Nag-ML pa. Hindi mo lang magkwento dun sa asawa kung ano nangyari sa buhay niya. Hindi mo lang tanungin yung asawa kung ano nangyari sa buhay niya maghapon. O kaya maraming tao, maraming mag-asawa naghihiwalay. Ano raw? Naghahanap tuloy ng kalinga sa iba. Sabi mo, tabi mo, oo nga. Kasi mga kapatid, hindi kasi natin naiintindihan yung ating dinadaanan o nilalakaran natin sa buhay na ito. Why? Because we have no time to read the Word of God. Amen? So, mga kapatid, bago nabuo tong Biblia, katakot-takot ang mga namatay na lingkod ng Diyos. Pero hindi natin pinapahalagaan. Nung hindi tayo nakakilala sa Diyos, anong buhay meron? Ako, ayoko na ulitin, testimony ko. Nakakasok eh. Pero nung matagpuan natin ang salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng direksyon. Pinapakinggan ako na isang ombudsman ba yun? Ombudsman. Sabi niya, hindi matitigil ang korupsyon dito sa Pilipinas. Ako kasi nakapanood nun. Hindi matitigil ang korupsyon dito sa Pilipinas
unless mapalitan ang kokote ng tao at ang malagay isipan ng Diyos. Sabi niya yun. Sabi ko, okay yun ah. Hindi ko nakakuha yung pangalan eh. Totoo naman. Hanggat ang tao hindi naunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya, hindi ka titino. Hindi ka aayos. Madilim na nilalakaran mo. Ito nga masakit minsan, Kristiyano na eh. Mananampalataya na raw siya. Tumanggap na siya kay Lord. Pero, parang hindi halata. Ha? Dapat kung tayo mananampalataya, kung tayo Kristiyano, nahahalata. Kung ikaw palabasa ka ng Bible talaga, yung truly, totoo talaga, hindi mo maiiwasan, hindi mag-post sa FB. May pagkakataon ganun, di ba? Pag nabibless ka, post ka ng post. Tapos pag may kaaway ka, mura ka naman ng mura. Baligtad. Wala na. May ganun na. Pag gano'n, inaantalo ko na eh. Okay. Ano ba yung salita ng Diyos? Tanong ko lang. Ano ang salita ng Diyos? Para sa inyo. Give me a... Ano ang salita ng Diyos? Bibigyan ko ng 100 ang makapagsagot ng tama! In English nyo lang eh. Word of God. Yun lang yun eh. Okay, sige, ganito. Meron tatlong palasak na pananaw, lalo na dito sa atin. Ayan, tingnan natin tatlo, no? Okay, eto to. Tatlong definition. Tatlong definition ng mga mangmang na tao sa salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Para sa kanila, tao lang gumawa niyan eh. Tao lang. Di ba? Kaya ang tanong ko naman, paano kung pusa gumawa niyan? Yung pusa niya, ni Earl, si Tiger, maniniwala ka ba? Sino gagawa ng salita ng Diyos? Sino aasahan ng Diyos na gumawa o sumulat ng kanyang salita? Common sense, dudong! Di ba? Kabila, kung tao na nga ang gumawa, hindi mo maniwalaan, lalo na kung ang gumawa niyan, daga. Lalo hindi tayo maniniwala. Hindi mo ba? O yan, palasak yan. Unang panahon, tao lang gumawa niyan eh. Pero ano ba sinasabi ng Bible doon? Pakibasa mo nga kapatid nagang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Basa, bilis! Bilis mo. Come on. Yeah. Come on. Yan. Pakiready mo na nga Kuya Emer ang Romans chapter 15 verse 4. At pakiready mo na nga ate mo yung John chapter 17 verse 17. Yan. Oh, ano sabi ron? Tao lang gumawa niyan eh. Hindi totoo yan kasi ang tao hindi naman perpekto, di ba? Oo nga. Hindi perpekto. Saka na ron. Wala na. Ako lang, nasabihin ko na. O, sige, basa! Punit na! O, gusto ko magbasa yung salita na sino pwede magbasa. Kuya Jolo, basahin mo sa Greek. Hindi na. Okay. Okay. Ano sabi niya? 3:16 lang ha. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Teka lang. Okay. Quote ko lang dyan yung lahat ng kasulatan ay isinulat sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ibang sali, sige tuloy mo. Sayang tayo mo eh. Sa katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, sa pagsasanay sa matuwid, na pamumuhay. Niligyan pa naman, wala namang tapos na. Masaya talaga dito sa church natin, ate, Ayun, pagka, alam sa totoo lang, pinakamaganda to napuntahan kong church. Masaya kami rito. Sa totoo lang. Nung dumating ako rito, simpayat lang ako ni Alex. Tinan mo ko ngayon. Sa totoo lang. Aray ko, sabi. Kasi si Brave. Si Brave, aray ko. Sabi ko, idol mo si Malapito na. Okay. Oo. So, Ate Apple! So, malamang dinagdagan na naman tayo ni Lord ng pastora dito. Purihin ng Panginoon. Wala pa si Lord. Okay, praise God.
Okay, balik tayo dito. Yung sa ibang salin, ang lahat ng salita ay kinasihan ng Diyos. Sa Greek word ay theopneustos. Pag sinabing kinasihan, ito yung ginabayan, inalalayan, talagang nirouted ni Lord yung sumusulat ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, walang pagkakamali yan, mga kapatid. Ang may pagkakamali lang utak mo. Amen? Oh. Kaya nagsasabi, tao lang gumawa niyan, natural! E sino gagawa niyan? Hindi nilikha ng Diyos, nakawangis niya! Amen? O, ikalawa, na definisyon ng mga mangmang na tao tungkol sa salita ng Diyos, nakababaliw ang Biblia. Uy, huwag kang magbuso niyan! Mawawaliw ka dyan! Alam niyo ba bakit nauso yun? Ganito, 1970, may dumalaw sa Mandaluyong. Ang Mandaluyong sa loob, yung ano doon, di correctional tawag doon, yung tanggapan ng mga may toyo. Napunta ka na ata doon, ano? Joke lang. Hindi, naghatid ka lang, di ba? Naghatid. Okay. Okay. Ganito yan. May dumalaw. Ngayon makikita niya, yung mga may toyo, may daladalang Bible. Nagbawa sa utak ng dumalaw na yon na talaga nakababaliw ang Biblia. Ayun, kumalat na. Pero hindi alam ng kamote na yon. Kaya, ang Bible, dala-dala ng mga may toyo doon, naniniwala yung organisasyon o yung pamunuan nung tumatanggap ng mga may toyo na yon, na ang Biblia, once na maintindihan ng mga ito, magkakaroon sila ng bagong pananaw sa buhay. Na misinterpret. Alam niyo ba? Ito masaklap. Yung namalita na yon, siya ngayon nasa loob. Paano makababaliw ang Biblia? Hala nga, anong proven? Kahit balik-balik na rin natin. Di ba nurse ka ate, ano? Medtech, yung mga Biblia nakakabaliw. May medtech na ba nagkatoyo? Wala pa naman. Kaya maraming nagdadoubt, yung walang simpatya sa salita ng Diyos dahil sa mga maling pananaw. At pinaniniwalaan naman ng kapwa niyang mangmang nakababaliw ang Biblia. Kasi po ganito sa amin po, kapitbahay po namin, mapanood sa YouTube huwag ka, hindi ko papangalanan. Mabuti siyang tao, mabuting ama, okay. So, nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Ngayon, tutol na tutol sa pagbabasa yung mga kapatid niya, mga kamag-anakan niya. Ayaw. Kasi nga ang pananaw, nakababaliw. So, di tinigil. Para walang gulo, tinigil na lang. Kaso, dumating yung panahon, nasira yung kanyang pamilya. Iniwanan siya ng kanyang asawa, nahuli niya yung asawa niya, tapos hindi niya kayang dalhin. Tapos yung mga anak, kinuha pa sa kanya. Sa makatuwid, nag-iisa na siya sa buhay. So, tapos hindi siya kumakain. Hindi nagkakain kasi nga, sa tindi ng naranasan niya, ayaw na kumain, ayaw na magpatuloy sa buhay, ayaw niya na. It's this true to life, mga kapatid. Sa amin to sa Agunoy. Hanggang sa dumating yung panahon na hindi kinaya, bumigay yung isip niya. Alam niyo ba yung tinuturo na dahilan? Bible daw. Ako, sa loob-loob ko lang, kung ngayon hindi niyo inawat sa pagbabasa ng Biblia, sana napaglabanan niyo yung tribulation na darating sa buhay niya. Wala eh. Kaya kung minsan maraming ayaw salita ng Diyos, hindi dahil din sa ayaw eh. Minsan yung mga kamag-anak, ayaw. I remember yung sinera ko noon sa amin, matagal na yun, sa Hulo. Gusto ko matindi, adik-adik eh. Pinipigilan ng magulang, naman, mabula, puta ka na naman dyan sa Bible study na yan. Ano yung ginawa? Ayaw nyo, pumunta sa Bible study, uminom, nagwala sa kanila. Ano gusto mo ngayon? Imbis na umatid, tumitinodo sa Bible study namin doon ayaw mo. Ginaganyan mo. Ano nangyari ngayon? Di nagwala sa kanila, buti pa sila pagpapatayin. Imagine mo, ang tao talaga.
Pagdating sa salita ng Diyos, taliwas karaniwan ng kanilang mga pananaw na madalas madali ng kaaway. Pangatlo, basahin muna natin. Nakababaliw ang Biblia, pero ano ang sabi ng Roma 15:4? Basahin po natin. O kung talaga ba nakababaliw, tingnan nga natin. Bakit ba naisulat ang salita ng Diyos? Basa! Romans chapter 15 verse 4. Ang sabi ko dito, anumang nasa kasulatan ng pang-una ay nasulat sa ikatututo Ayun! natin. Ikatututo natin. Sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Oy, ganun pala. Ang salita ng Diyos nasulat, number 1, sa ikatututo natin. Number 3, sa ikalalakas ng loob. Number 2, ikalalakas ng loob. At number 3, para magkaroon tayo ng pag-asa. Tapos ayaw mo yung salita ng Diyos. Ayaw mo ng Bible. Sabihin mo nakababaliw. Wow! Oh, mga kapatid, kung ito'y nakababaliw ang salita ng Diyos, baka baliw na ako noon pa. 18 years na ako nagbabasa nito, mga kapatid. Paputol-putol, minsan paano, dire-diretso. Paganyan-ganyan. Pero ewan ko, baliw na ba ako? Nakita niyo ba? Sabi ng miss ko, konti. Talaga to. Dari ka sa akin mamaya. Okay. So, yan po yung pangatlo, ang Bible daw ay katang-isip lang yan. Ayan. Yan katang-isip lang naman ng tao yan eh. Yan. Pero, ano ang sabi ng salita ng Diyos? John 17:17. Oh. Basa, Grace. John 17, chapter 17. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay Katotohanan. Yan. Itinalaga mo. Sabi ng Lord sa kanyang mga disciple, prayer yan ni Lord eh. Italaga mo sila sa katotohanan at ang salita mo ay katotohanan. Ngayon mga kapatid, tingnan natin kung talaga ang Bible katang-isip lang. Tingnan natin kung pagka sinalungat mo ang salita ng Diyos, may maganda mangyayari sa'yo. For example, tara. Madalas kami nasa palengke. Araw-araw ni Atina sa palengke kami. Ganito gagawin ko. Bibili ako ng isda. Magkano po? 20. O, sanda. Ano kaya yun? Lusot na bituka na pag 20, no? 100 po. Kinuha ko ngayon. Tapos sasabihin ko, binayaran ko na. Pero hindi pa ako nagbabayad. Ano ako? Manloloko, sinungaling. Di ba ano sabi ng salita ng Diyos? Huwag kayong magsisinungaling. Huwag kayong manloloko. Huwag kayong gagawa ng mali sa kapwa nyo. Salungatin mo yon. Tingnan natin kung ano ang result. Di ba? Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Subukan mo nga, Jolo. Sabi ni Puti. Ang sabi ng salita, malinaw yun, di ba? Subukan mo tingnan natin kung may gana. Tingnan natin kung ano epekto, ano yung vice versa kapag sinalungat mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tama? Mali? Oh. Kaya ang salita ng Diyos, buhay. Hebrew chapter 4 verse 12 ba tayo? Magkabila ay talim. Sinasabi ko, sisibakin din ako. Hindi mo ba? So, hindi katang-isip ang salita ng Diyos. Talagang iyan ay ginawa. Inayos ang Panginoon for 1,800 years. At ang mga sumulat niyan ay mga hari, may mangingisda, may manunulat, may doktor. Lahat yan sinamaan at kinasihan ng Panginoon. Grabe, mga kapatid, bago ang salita ng Diyos, nasabi ko na nga kanina, talagang maraming pinagdaanan yan. Alam nyo ba? Alam yung Dark Ages? Ito, trivia. Dark Ages is 1500. Panahon nyo ni Martin Luther ng Germany. Iyon yung Great Reformation na nangyari. Noong panahon na yon, ang aral, pero kailangan ko sabihin, katotohanan to eh. Para maligtas ka, bumibili yung mga colonialism, mga pari ng mga panahon na yon sa Germany, nagbibigay sila ng mga papel.
ito raw wika ay assurance, pero magbabayad ka. Pag nagkaroon ka ng papel na ito'y patunay na selado ng kaligtasan mo at magbabayad ka ng, ewan ko kung magkano yon, basta nagbabayad sila ng coins. Lahat ng tao. Pero si Martin Luther talagang against, hindi niya talaga matanggap. Ito nangyari kanya kay Martin Luther. Hindi muna siya kumibo. Ang ginawa muna, tinapos na muna ang kanyang pagiging pagiging priest, hanggang nagkaroon siya ng posisyon. Ngayon, tataka siya, bakit daw doon sa story ng may yung Bible, ano yun? Anong ginagawa ng aklat na doon? Bawal kasing basahin yon. Ang makababasa lang doon ay yung Pope at yung mga binigyan ng pagkakataon na basahin yon. Ngayon, ang ginagawa ng Martin Luther, ayon doon sa historian, umaakyat siya hating gabi 2:00, binabasa yung Bible. At doon nakita niya yung Romans chapter 1, verse 17. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay mabubuhay. Doon ngayon siya nabuksan. Yan. Kaya, noong 1540 ata yun, ito na, nagkaroon ng Great Reformation. Inihayag niya talaga, this is the final authority, sabi niya ni Martin Luther. Ang salita ng Diyos, ang final authority natin. Makakarating tayo sa langit through faith. At ito'y mababasa sa salita ng Diyos. Sabi ni Martin Luther ng panahon na yun. Alam niyo ba, gusto siyang patahin ng Roman Empire, ng Roman Catholic. Gusto siyang pugutan ng ulo. Kasi marami siya napasunod. Pero that time, si King Frederick ng Germany, talagang hahatulan na siya. Nagtindigan ng mga priest ng mga panahon na yon. At ito na nga, sinuportahan nila ang tindig ni Martin Luther na ang salita ng Diyos ang daan at kailangan binabasa ang salita ng Diyos. Kaya simula noon, sa lahat ng simbahan, ang salita ng Diyos binabasa na. Dati hindi ito binabasa, ngayon binabasa na. Dahil nagkaroon ng Great Reformation noon kay Martin Luther. Marami pang dakilang reformador noon. Si Dwight L. Moody, ang dami. So, mga kapatid, ngayon, sa mga panahon natin ngayon, nakarating na ito ang salita ng Diyos. Paano mo siya ginagamit sa buhay mo? Paano mo nilalapat sa buhay mo ang salita ng Diyos? Paano kapag may mga problema ka na sa buhay? Kapag dumadating hinang-hina ka na, kapag dumadating gulong-gulo ka na, kapag dumarating na parang ayaw mo na, paano mo inilalapat yan sa buhay mo? Iisipin mo ba? Hindi, tao lang gumawa niyan. Hindi, nakababaliw yan eh. Hindi, katang-isip lang. Ano ba iisipin mo? Bakit hindi ka tumungo sinasabi ng salita ng Diyos? Amen? Next slide. Ito naman, ang comment ng mga great people who live in the past. So, ito, yung una, 3 pananaw ng mga mangmang na tao. Pero ito naman yung great comment o yung mga komento ng mga tao na dakila ng mga panahon na yun. Number 1, si Abraham Lincoln, former President of America. Ano sabi niya? Tinawag ang Biblia na ang pinakamagandang aklat ay binigay ng Diyos na nagsasabi na ang isa ay mabubuhay at mamamatay bilang isang mas mabuting tao sa pamamagitan ng pagsunod nito. Very optimistic ang pananaw ni Abraham Lincoln dito sa salita ng Diyos. Mamamatay daw ang tao ng matino, mabuti kung susunod siya rito. Well, next, sino ba? George Washington, former President of America. Presidente yan, ha? It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Napakahirap, imposible. Imposibleng pamahalaan ang bayan o ang buong mundo kung wala ang Diyos at ang salita ng Diyos o ang Biblia. Yan ang sabi niya. At panghuli, sabi ni Isaac Newton, ito yung nagsabi na nung nakita niya ang solar system, sabi niya, may matalinong gumawa nito. Merong gumawa talaga nito. Hindi ito aksidente. O, dun nayari yung pananaw ni Charles Darwin. O, imagine mo yung sun, nandun lang, hindi gumagalaw. Yung earth, kumikilos sa sarili niyang axis.
Hindi nagkakabangga-banggaan ng planeta. Nasabi ito rin ni Isaac Newton, may matalinong gumawa nito. May Diyos na gumawa nito. The Bible is the literal inspired Word of God. Studying it daily and devoting more time to Scripture and prophecy than to science. Oh. Mas devoted na tayo sa pag-aaral ng salita sa mga prophecy na sinasabi ng Biblia kaysa sa mga scientific na pinagsasabi nila. Imagine mo yung natuklasan niya na yung earth nasa maayos lahat. So, ibig sabihin, meron talagang lumikha. Kaya ang salita ng Diyos, totoo. Amen? Naniniwala po ba tayo? O, yung kamay mo, fingerprint mo. O, kahit na si Paris, anak ko yan, magkaiba kami ng fingerprint dyan. Mas pogi ako dyan, pero magkaiba kami fingerprint dyan. Di ba, Lelen? Oo daw. Okay. Oh. Next! The Bible is, ito na. Ito ang biblical na sagot. What is the Bible? 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Pakibasa mo nga, Boss Lelen. Yan. 2 Timothy chapter 3, verse 16 17. Okay. Ayun na, ginagawal na po. Gusto ko sana ilagay dito, pero gusto ko magbasa eh. Ayan ha. 2 Timothy 3:16, verse 17. 3:16, 17. O, basa. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at Okay. lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ayun, yung pala gamit ng Bible. Now you know. Okay, tingnan natin. Isa-isayin natin. Number 1. Sa English, babasahin ko ha. Salamat, Boss Lelen ha. Nagugulat ka tuloy eh. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16, 17, all scripture is inspired by God and is useful. Sa ibang salin, God-breathed. To teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Number 1, God-breathed. Pinakita mo naman kagad lahat? Sabi naman, pupuyat ako dyan eh. Pupuyat ako dyan eh. Pakita mo lahat. Dapat secret lang muna eh. Anyway, God-breathed, mga kapatid. Number 1, God-breathed. O yung inspired. Hininga ito ng Diyos. Tingnan mo, alam mo ba, araw-araw, binabanggit mo ang salita ng Diyos, yung pangalan ni Kristo. Alam mo ba yan? O, tingnan nyo. Pag humihinga ka, inuusal mo lagi ang pangalan ng Panginoon. Yahweh. So yung hininga ng Diyos, inanong sa atin. Iningatan niya. Yung salita ng Diyos, may hininga niya yan. Buhay yan. Kaya araw-araw ang salita ng Diyos, glory to God. Ang Panginoon, binabanggit mo, hindi mo lang namamalayan kasi hindi ka nagsisipilyo. Binakawas ka na bang gano'n? Ako binakawas pa gano'n eh. Pastor! Ano kapatid? Naubo lang ako, sismi. Just kidding aside. Anyway, mga kapatid. God breathed. Every morning, kahit sino, hindi ka man Kristiyano, mananampalataya hindi, laging may binabanggit, binubuga mo ang pangalan ng Panginoon. Inihihiga mo.
O, di ba? Pinapractice na. Sabi niya, parang hindi. Next, please! God-breathed, ano pa sabi dyan? The Bible is God-breathed. And number 2, the Bible is used to teach us what is true. Tinuturuan tayo ng salita. Ang gamit ng Bible, turuan tayo kung ano yung tama. Kaya nga, sabi ni ko, Ate Grace, John 17:17, italaga mo sila sa katotohanan at ang salita mo ay katotohanan. Di ba? Teach us what is true. Mga kapatid, lalo ngayong panahon natin, end times, nagkalat sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, yung mga nagpapahayag na end times. End times na ba talaga? Ang sabi sa Bible huling panahon sa Tagalog di ba? Ay di last days, pero hindi end times. Parang may iba ang pananaw ko dun Anyway, mga kapatid, sabi ko nga last, nung tumayo ako rito, pag ang pananaw mo, si Kristo ay Diyos, yung kanyang divinity, okay tayo dyan. At ang kaligtasan, through faith, Ephesians 2:8-9, by grace, okay tayo dyan. And yung Trinity, God the Father, God the Son, one God in three distinct person, okay tayo dyan. Pero pagdating sa end times, magre-respetuhan tayo dyan. Kapatid, na? So, kung ano ang pananaw, kung naniniwala ka sa rapture, okay. Walang problema yon. Pero mga kapatid, sabi ko nga, inaaral ko po yung end times. Niruruted ko talaga sa itong mga nakakaraan na. Simula nung sabihin sa akin ni Bishop, yung eschatology, until now alam niya, Tina, ng mga anak ko, inaaral ko talaga what is end times. Alam niyo ba na yung mga bawat pananaw na yan, pre-trib, post-trib, mid-trib, kung minsan nagdudulot ng takot sa atin, magra-rapture na. Ano na nangyayari? Tapos, minsan, sa totoo lang mga kapatid, kaya kailangan mag-aaral tayo ng Word of God, sabi ni Pop Daddy, ni Bishop Aralin talaga natin ang salita ng Diyos. Doon sa binabasa ko, doon sa note for note na binabasa ko doon. Matthew 24, pag nagkamali ka na interpretation doon, mamamali ka na interpretation sa Revelation. Pansinin mo doon yung salita sa English, this generation. Sino tinutukoy doon? So, mahabang talakayan yan mga kapatid Pero kung gusto nyo makapag-share sa akin, share ko sa inyo. Tapos, yung 666, ang tagal na natin napapaniwalaan. Di ba? Ang 666, minsan, ginamit sa Oreo, sa demonyo ika yan, yung tinapay. Kumakain si Brave nakaraan Tay, ayoko na nito. Kasi parang may 666 Sabi ko, kakain lang tayo, isawsaw na lang sa kape. Ayun. Tapos, umiinom yung, alam mo yung Monster drink. Di ba may tatlong, pangil. 666 ika yan, sa demonyo yan. Abay, lahat na lang. Procter & Gamble, pinagsabi, nalugi tuloy. Lahat na ng Procter & Gamble, 666. Teka muna, inunawa niyo ba yung revelation na yon? Sino ba sinulatan doon ni John? Anong panahon ni sinulat yon? Sino yon? Hinihintay ba nating darating dito yun? O yung 666 na yon nakalipas na? Ayan. Diba? Pangalan yun, 666 na yon. Pangalan yun, mga kapatid. Iyon ay pagkukubli sa pangalan. Hindi, wag nating ilagay dito yung nakalipas. Kasi ilalagay natin sa future, tsaka natin hihintayin. Kaya nga sabi nung isang preacher, unikang Bible, dapat hindi tayo theological bias. Huwag tayong maging bias sa pag-i-interpret ng Biblia. Hayaan mo ang Biblia mag-interpret sa kanya. Alam niyo ba ang pinakamagandang interpretation ng Bible? Luke 24:27, pakibasa mo nga, kapatid, nasa Bible ka ba? Nagba-Bible ka ba, kapatid? Luke 24:27, pakibasa mo nga, kapatid. Ano ba pangalan ni kapatid, Kuya Emer? Bernadette Sembrano? Hindi naman. Ito si nanay.
Luke 24:27. Pakibasa mo nga. Malapit na po tayo matapos. Alas 2 po, tapos na tayo rito. Luke 24:27. Mike! Brad! Bisa mo, Brad. Ayan, salamat, Ate Bernadette Sembrano. Okay. Luke 24:27. Konti lakas, Ate Bernadette. Okay. Luke 24:27. Then Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures that he was written. Yun! Sa Tagalog, sabi ni Lord, lahat ng isinulat ni Moses at ng mga propeta ay patungkol sa Kanya. Kaya, sa tuwing babasa ka ng Old Testament, make sure nakikita mo dyan si Kristo. Bakit? Si Kristo ay foreshadowing. Lahat ng isinulat, sabi ron, lahat ng mga propeta, si Kristo ang pinatutungkulan. Kaya sa pag-interpret ng Bible, ako, mga kapatid, tama yung sabi ni Bishop sa akin, ingat ka dyan. Kasi nga po, baka mamali tayo, interpretation. Lahat ng mga kilalang tao sa New Testament, o sa Old Testament, pinapatungkulan niya si Kristo. Ang istorya din, si Kristo pa rin ang pinakasentro. So, para sa akin, iyon yung the best interpretation ng Bible. It's about Jesus Christ. Amen? Sa tuwing babasahin mo ang Bible, dapat nakikita mo si Kristo. Hindi mo siya ini-interpret. Nasa sarili mo lang. Kailangan lumilitaw dyan si Kristo. Amen? Especially sa Old Testament. Yan ay foreshadowing or typologically. Typologika. Okay? The Bible is God-breathed, used to teach us what is true. Number 3, the Bible is to make us realize what is wrong. Para ma-realize at maintindihan mo, ano ba talaga ang mali? Di ba? Gulong-gulo ka sa buhay mo, hindi mo maintindihan ano nangyayari, pero bakit? Basahin mo yung Bible. Basahin mo yung salita ng Diyos para hindi ka mamali. Bakit? Nagkikimkim ka ng sama ng loob, galit, pwede ka namang magpatawad. Ano ba ang sabi ng Biblia? Magpatawad sa nagkasala, nagkamali sa'yo. Magpawamanhinan. Shh! Dun. Sino ba tatay nun? Ay, ako ba? Anyway, mga kapatid, to make us realize what is wrong. Para maintindihan natin, yung minsan akala natin tama tayo lagi. Yung pananaw natin, akala mo totoong-totoo. Pag nagsalita tayo, akala mo batas. Pero pag chinek natin ang salita ng Diyos, sablay naman. Yung mga nami-munisipyo lagi, minsan sa Facebook, ang dami-dami mga principle, checkin mo sa Word of God, mali. Itong tamang prinsipyo ika ng mga tatay, huwag kang magpapahuli at pag nahuli ka, huwag kang aamin. No? Tama daw. Ay, sabi kay Remark, tama yun nung hindi pa siya nakakilala. Tama ba? Totoo naman mga kapatid eh. Ma-realize natin, mali kung minsan ang ating mga pananaw sa buhay. Walang problema, mag-aaral ka. That's good. Mag-aaral tayo. Mga kapatan, mag-aaral kang mabuti. Pero teka muna, kaya ka nag-aaral, hindi para sa sarili mo lang. Ay kaya ka nag-aaral para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Pinahihintulutan kang mag-aaral para maitaas ang pangalan niya. Binibigyan ka ng talino, galing, husay sa pagsalita, pag-aaral, pag-review para gamitin mo sa Lord. Matthew 6:33, anong sabi ron? Seek first the kingdom of God. Tama ba? And all things shall be added unto you. Unahin mo. Habang nag-aaral ka, inuuna mo pa rin ng Panginoon. Hindi yung lagi ka na lang busy. Wow! Hindi ka na ba umuwi sa bahay? Tanong ko lang. Yes, I know nakakapagod. Naintindihan ko yun. Nakakapagod. Pero kung ang nagmo-motivate sa'yo yung pag-ibig ng Panginoon, sure hindi ka mapapagod. Amen? Kaya nga nasabi ko kay Yula nun,
ba't hindi ka na sumasayaw sa tamburin? Naintindihan ko naman, busy. Pag talagang busy, kasi nga, ano siya, medyo prominent siya doon sa school. Pero sabi ko, ang Diyos ba nagdadahilan ng busy sa'yo? Paano kung na-busy yan, Lord, di ka na binigyan ng hangin? Sabihin sa'yo, busy ako, pasensya ka na, di kita bibigyang hangin. Oh, hala nga. Oh, ano magagawa mo? Wala kang magagawa. So, ano man ang gawin natin dito, dapat ang kapurihan pa rin ng Panginoon. Nare-realize natin yung mga pagkukulang natin sa harap ng Diyos. Na itatama natin. Pero kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo ma-realize na nagkukulang ka na pala. Oh. Akala mo tama pero mali. Oh. Amen po. Next. Teach us to do what is right. Yan. The Bible is God-breathed, used to teach us what is true, katotohanan, to make us realize what is wrong, teach us to do what is right. Para turuan tayo kung ano yung tama. O, paano ka tuturuan? Lagi kang wala. Hindi ka nagbabasa ng Word of God. Paano tayo matututo? Kaya kung minsan, palpak ang ating mga desisyon sa buhay. Tama ba? Na-experience natin yan, mga kapatid. Pumapalpak tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Kasi wala tayong God's Word's basis. Amen? So, hindi ko na pababahin. Okay, next. Meron pa ba? God used it to prepare and equip His people to every good work. Yan. To people. Sino yung tinutukoy na people? Tayo, mga mananampalataya. Inihahanda tayo ng salita ng Diyos para mag-i-equip tayo sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya nga pagka-Kristiyano ka, dapat nararamdaman ka, mananampalataya ka, iba ka. O sa palengke, sabi ko sa inyo mga kapatid, magkano po 1 kilong mangga? 120. Di, tumakal ako. 115 po. Ha? Baka pwede 120 na lang. Napapaganyan yun eh. Ha? Ano po? 120 na lang. Pwede? Kasi baliktad akong tumawad eh. Yung nagtitinda, isang matandang gaano ba, at least napapangiti mo yung tao. Kasi nga, Kristiyano ka eh. Gaano ba 5 piso? Madaling araw pa lang, binabiyahin nila. Madaling araw pa lang, nandun na, nagtitinda. Hindi na mamalimos yung matanda. Nagsisikap siya. Kaya pag tinawaran ko, baligtad. Pataas yung tawad ko. Okay, sumakay kami sa Hagonoy, nag-tricycle kami, tikling. Yung bang tipo, aakyat ka, pag sakay mo, hindi niya kataas yung tricycle. Alam mo, sa amin, giba-giba na yung daan, ang siningil lang sa amin, 30. Sabi ko, kuya, magkano po? 30 lang ho. Ha? 30? Nalaki mata, nung tricycle driver. Pwede ba, 50 na lang? Hindi po, 30 na, 50 na lang. Ay ko, 50 na lang. Baliktad doon kasi ako tumawad eh. Tuwan-tuwa. Mga kapatid, bilang kasi dapat napapangiti natin yung kapwa natin. Gaano ba naman yung 20? Oh, di ba? Si Diyos Allah na bang babalik sa'yo nun? Oh, worry ba? Galante? Hindi sa ganun eh, kundi bilang mananampalataya, dapat marunong ko mag-isip. Imagine, gegewang kami doon, lubak-lubak yung daan eh, tapos baka yung dadaanan yung tricycle driver maghapong magdamag na mamasada. Tapos isingilin sa'yo, tama pa, bigyan mo naman ng consideration. Oh, pasayahin mo lang, isip-isip ka lang. Mahal naman, sabi ko, 30! Ha? 30! 30 ka! Pwede ba 50 na lang? Ako, sige, pwede na. Mga kapatid, glory to God, glory to God. Napalapakan natin si Lord. Okay? Okay, dako na tayo sa text ko talaga, alas 12 na. Doon pala, tabagal na tayo 2 Timothy chapter, yun. Text natin. Ano sabi? Ayan, Matthew 7:24-27. Ayan, the wise and the foolish builder. Ayan, okay? Tuloy mo, Paris, diretso mo nga.
Ayan, pakita mo na. So, basahin natin. Ito yung teksto ko talaga eh. Humaba tayo, okay? The wise and the foolish builder. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Lagay mo sa Tagalog, may pababasahin ulit ako. Eunice, pakibasa mo nga ito. Tagalog. Pakibigay yung mic kay Eunice. Yan. Basa, Eunice. Sigaw ka ng sigaw pag nasa tricycle ka. Pika! Ngayon, magbasa ka ngayon. Basa! No. Basa. Kita mo. Ate Bernadette, tumayo ka nga muna, makisuyo muna. Pakibasa mo na nga, Ate Bernadette. Ayan. Ayan, yan. Ay, hindi mo kita? Pahiramin mo nga, ate, ano? Joke na. Sige. Ikaw na, ate, ano? Pakibasa mo nga. Ayan, yan. Lalakasan ko lang, ha? Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may itutulad ko sa isang taong matalino sa nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Diretso. Tapusin mo. Kala mo, ha? Tagal-tagal mo din nagbabasa, ha? Umulan ng malakas, bumaha at dinayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba at sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Yon. So, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang tao daw na nakikinig at nagsasagawa ng kanyang napakinggan ay para daw taong nagtayo sa ibabaw ng bato. Habang yun namang nakinig pero hindi sinagawa, ay yung parang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Malalim yun, mga kapatid. Ngayon, gusto ko lang kasi conclusion na ni Lord yan eh. Yung chapter 7 na yan ay Sermon of the Mount yan kasama ng Matthew chapter 5 hanggang 6. So, lahat kinukwentuhan sila ni Lord. Sinasabihan sila ni Lord. Sa English dyan, yung kayat, therefore. Ayan, kapatid na Paris, ilagay mo nga sa English. Okay. Ayan, therefore. Ayan, pag sinabing therefore, may pinanggalingan. Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ano ba yung tsura nun? Yung bahay na nakatayo sa tubig yan eh. Ayan! Kahit na may malakas na alon na kahit tayo sa ibabaw ng bato, hindi ka agad nagigiba. So, kumusta po tayo mga kapatid? Yung po bang ating buhay, nakasalig po ba, nakatayo po ba kay Kristo? Kasi yung darak kaya nga darak of salvation, it was Jesus Christ. Ngayon, ikaw, kumusta ka? Kung dumating ba ang ganyang tempest ng buhay o bagyo, hampas ng alon, nakatindig ka pa kaya kay Kristo? Pero mga kapatid, pag sinabing bato, madali bang maghukay ng pundasyon sa ibabaw ng bato? Abay, hindi. Yun lang lupa na maraming ugat. Buisit na buisit akong hukayan. Ang ginagawa ko, patapon ko na lang eh. Ang hirap po how much more yung bato? Gagawa ka ng foundation sa ibabaw ng bato. Kailangan mo doon ng jackhammer. Kakaganon ka doon. Di ba? So, same sa buhay natin. Para mapundasyon ka sa matibay na bato kay Kristo, kailangan nakaatas ka lagi sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay si Kristo. John chapter 1, verse 1. Nandito ang salita. At ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita. Kapiling natin si Kristo. Pero lagi lang, nasa pasimano mo, inaalikabukan. Ano yun? Inaalikabukan. Yun na yun.
Hindi mo binabasa. Kaya si Lord, nalulungkot na lang sa'yo. Puro ka Facebook. No? Kumikita ka ba sa Facebook? Kagabi, kumita akong 500 sa Facebook. Ano ba yan? Nung sisiw daw. Nagbenta ako ng sisiw. Tuwa-tuwa si Atina, 500! Oh! Kunin ko na yan, 2! Kumita ako. Oh. Gabi na yun, kumikita pa. Ganun ka ba mag-Facebook, kumikita? O nanghihingi ka lang ng load? Oh. Diba? Anyway, ngayon, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Meron kasing 4 teaching dyan, mga kapatid. Number 1, tapos na tayo. Isang mabilis na lang. Napasarap tayo eh. Paris kasi. Teachings. Number 1, a foolish person hears but not obey. Yung mangmang na tao, nakikinig salita ng Diyos, tapos hindi naman sinusunod. Pre, sabi na, huwag mong gawin yan eh. Sasablay ka eh. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag mong ligawan yung asawa ng kapitbahay mo. Ligawan mo naman. Ano yan sa'yo? Teka ngayon, may girlfriend na nga eh. May boyfriend na nga eh. Diba? Ito, pinapala na ako to si Paris eh. Iba ang realidad kasi darating yung time, aalis na siya sa poder kasi magtatrabaho na. Paris, mabangis ang mundo. Mag-iingat ka. Pogi pa naman yan. Ay! Sabi ko, anak, yung realidad ng mundo, baka mamaya. Ha? Kasi pogi, matangkad eh. Pogi na naman. Baka naman, malibre. Ha? Puro ka lang pera. Wala pera ko sa pantalong ko nakaraan. Joke lang. Anyway, syempre, sabi ko sa kanya, anak, yung salita ng Diyos. Huwag mo kakalimutan. Matalino kasi ito eh, mga kapatid, Dean's Lister yan. 98% ang ano yan. Sa ano nila. Kandidato yan talaga sa ano. So, sabi ko yung Word of God. Huwag mo kakalimutan. Paglabas mo sa mundo, sa trabaho natin, sa mundo na to, mabangis ang mundo. Paano kung magustuhan ka ng asawa ng amo mo? Ano gagawin mo? Parang si asawa ni Potiphar. Abay, hindi sa totoo lang mga kapatid. Huwag pakakaingat tayo, sasabihin yung mga anak ninyo. O paano halimbawa si Lelen magustuhan ng boss niya, yung asawa ng boss niya matapang. Paano gagawin mo? Kaya sabi ko sa kanya, pagka ganyan, umalis ka. Hindi ka looban ng Diyos yan. Kaysa ikamatay mo. Totoo lang mga kapatid, ibang bangis ng mundo. Kaya tayo bilang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, pamilyado ka, ingatan mo yung mga anak mo. Hanggat nasa poder mo, sabihan mo ng sabihan ng Word of God yung katotohanan. Even si Yula, sinasabihan ko yan. Maganda siya eh. Ganda na naman. Eh sabi ko, paano kung may love sa'yo? Asawa ng manager. Kasi mga kapatid, ang mundo, tigmak ng kahalayan, binabanggit naman ng Bible yan. Kaya ingat tayo mga Kristiyano. Amen po. So kapag nadidinig mo ang salita ng Diyos, you must obey. Dinggin mo ang salita ng Diyos. Pakinggan mo, i-apply mo sa buhay. Amen? Number 2, a foolish person is bound to destruction. Yan. Ano ang sabi ng ano? Kapag hindi ka nakinig, ang isang taong di nakikinig ng salita ng Diyos, natutulad sa isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Pakita mo nga yung picture nun. Sa ibabaw ng buhanginan. Kaya nangyayari. Reflection niya ng buhay natin. Kung ang salita ng Diyos, hindi mo pakikinggan, at puro sarili mo na lang pinakikinggan mo, yan ang mangyayari sa'yo. Bakit? Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Unpredictable ang pwedeng mangyari bukas. So maganda ka. Mag-prepare ka. Hindi ka dapat matakot, pero maghanda ka. Kasi nga talagang tayo, darating ang isang araw, babalik ang Lord. Are you prepared?
O even yung mga pagsubok sa buhay, bakit tayo ba? Tanong ko lang, save ba tayo sa kamatayan? Sure ka ba na paglabas mo rito, buhay ka ba? O, bumabagsak na eroplano sa ibabaw ng bubong, wala silang kamalay-malay eh. O, so kaya habang tayo nabubuhay dito, maging matalino po tayo. I-apply natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Encouragement ng Word of God. Basahin nyo. Basahin natin, lahat. Magpakatabang, magpakatatag. Ano sabi ng Joshua chapter 1? Bago yung 8 na yun, ang sinasabi niya, Joshua, magpakatatag ka, magpakalakas ka, take courage, huwag kang matatakot. Kasama mo ako. Salita ng Diyos binibigay sa Kanya. Same as Joshua, sinasabihan tayo ng Panginoon, magpakatatag ka, magpakatapang ka, gagamitin kita. Mga kapatid, ano ba nangyari kay Joshua? Ha? Di ba yung ay? Nandun na sila, nangyari sa ay? Pinatakbo sila ng mga taga-ay kasi merong akan. Alam nyo ba yung ay? Yun yung first fruit sana eh. Ang bili ni Lord, huwag kayong, lahat ng mga nandyan, huwag kayong mag-uwi. Huwag! Sa akin lahat yan, sa akin. Huwag niyong umitin yan, sa akin lahat yan. Yung ay, first fruit yun eh. Yun ang kauna-unang pagkakasala ng Israel nung nandun sila sa Jericho, Land of Promise. See? Nabasa nyo ba? Nabasahin nyo mga kapatid. Pero ano ginawa nung akan? So, anong ginawa ng Joshua? Kaya binibili na ng Lord si Joshua, magpakatatag ka, huwag kang masisiraan ng loob. Kasi nga, matitigas ang bungo ng mga Israelita. Magpakatatag ka. So, yun nga nangyari. So, pinatatag ni Lord si Joshua at nakita nga si Akan, pinarusahan si Akan. So, balik uli. Hanggang sa masakop nila. So, hindi pa nga nasakop lahat eh. So, ganun din sa buhay po natin mga kapatid. Bilang ama ng tahanan, nanay ka ng tahanan, dapat magpakatataga, magpakasipag ka, magpakatsaga ka, magpakatapang ka ang salita ng Diyos. Lagi mong i-meditate araw-araw kasi hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa bawat araw. Sa paggising natin sa umaga. Hindi tayo nakasisiguro mga kapatid. So, you must read the Bible daily. Meditate it day and night. Huwag yung matutulog ka na lang, si cellphone ka pa, nanonood ka pa ng Korean novela. Ang bihira naman. So, dapat di ganun. Pagising sa umaga, Word of God. Instruction ng Lord. Amen? Next, ano pa yung kasunod, Kuya Paris? A wise person hears and obeys the Word of God. Ayan. Yan ang katuruan sa Matthew 7:24-27. A wise person hears and obeys the Word of God. Ang matalinong tao, nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Number 4. A person who obeys God is invincible and indestructible. Pag sinabing indestructible, hindi mawawasak, invincible, hindi matitinag. Yan. A person who obeys God. God is invincible and indestructible. Trustable. Yan. So, dyan natin makikita kapatid. Subukan mo. Mag-experiment ka. Apply mo. Every morning, sundin mo na agad si Lord. At nakasisiguro tayo na may direksyon ng ating buhay. Amen? Next. Application. Paano natin i-apply ito sa ating buhay? Choose to be wise. Piliin mo maging matalino. Lumalakad ka na rin lang sa buhay na ito. Talinuhan mo na. Amen? O, minsan lang tayo daraan sa buhay na ito. At pagkayari, paghukom, sabi ng Biblia. Darating ang oras, aalis tayo sa buhay na ito. Pero habang nandito ka, lumalakad ka na rin lang. Binigyan ka ng privilege ng Lord, talinuhan mo na. Huwag tayo maging mangmang. Ang salita ng Diyos ay nakapagpapatalino. But, to be wise is a choice. O, yung pagiging matalino, choice mo yan kung gusto mo. Kung ayaw mo, wala tayong magagawa. Buhay mo yan eh. Pinili mo yun eh. O, yung kasing choice na yan, yan lang hindi tinanggal ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Yung mamili ka. Binibigyan tayo ng Diyos ang mamili. Kung tatalino ka, nasa iyo. Kung ayaw mo pakatalino, nasa iyo rin. O, pero sabi nga, bawat isa may consequences, whether good or bad. Amen? Next. Choose to be wise. Application number 2. Ready, read, and apply. Ayan. Basahin ang salita ng Diyos at i-apply natin sa ating buhay. Bible is a manual of life. Amen?
Ang salita ng Diyos ay manual ng buhay mo. Kung narilito ka, naintindihan, hindi mo alam, sinasabi mo lagi, hindi ko alam kung ano takbo ng buhay ko ito, pumunta ka sa salita ng Diyos, huwag kang pumunta sa kung ano-anong babasahin. Amen? Huwag kang magpupunta sa pornographic, hindi ka matitino dyan. Huwag kang magpupunta kung saan mga site. Ang puntahan mo, salita ng Diyos, kasi dyan sasabihin sa iyo, yung ngayon, darating, na panahon yan. Amen po ba? At least magagabayan ka. Pero, nakakalungkot, ayaw nating basahin. Parang utang na loob pa ng Diyos pag binabasa natin yung Word of God, di ba, minsan? Parang utang na loob pa ng Diyos yun eh. O binasa ko ni salita mo ha, dapat pagpalain mo ko. Baka mamaya, nako, ang salita ng Diyos hindi ginawa para maging prosperity gospel yan ha. Tandaan natin mga kapatid. Kung minsan maraming preacher napapanood ko prosperity, ginagamit ang salita ng Diyos, tapos kasunod doon, para pagpalain. Naku naman. Remember, Joseph and Joshua, wala sa isi, hinagap nila magpayaman. Basahin niyo mabuti. Pero, pinayaman ba sila ng Diyos? Yes! Pinayaman sila ng Panginoon na hindi nila namamalayang mayaman na sila. Bakit? Nakatuon ang isip nila sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Dahil ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, nakabuo sa Kristo, nakalaan na lahat, nakaprovide na. Amen po ba? So, ano nga intindihin mo? Ang intindihin mo yung pinagagawa ni Lord. Huwag mo intindihin ba siya? Basta kumilos ka, magtrabaho ka, pumasok ka, magtinda ka, kung anong ginagawa, magnegosyo ka. Pero, nakapokus lagi kay Kristo. At hindi mo namamalayan, dinadagdagan na ni Lord yung iyong kaban. Kasi bakit? Ayaw kasi ng Diyos mapokus ka sa pagpapayaman. Kaya mag-iingat kayo sa mga pinagpapanood nyo sa Facebook. Oh, ito ka. Napakarami kang tinuturo ng Biblia tungkol sa pera. O yung mga entrepreneur, ingat po dyan ha mga kapatid. Ingat sa pakikinig sa kanila. Minsan ginagamit nila ang Word of God para mato na lang. Ngayon, ang tanong, pare-pareho ba tao? Ako ba si Chinkitan? Hindi naman eh. Magkaiba tayo ng pagkakatawag eh. Kung gagawin si Chinkitan, hindi po pwede. Oh, magkaiba kami ng calling eh. Hindi ko po pwede sabihin na kailangan maging ganyan ako. No. Oh. Just you need to read the Bible. Basahin mo ang salita ng Diyos. Do not compare yourself to other. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Iba ang fingerprint mo. Iba ang hulmahang ginagawa sa iyo ng Diyos. At alam ng Diyos kung kailan kanya paunlarin. Huwag mong diktahan ng Diyos kung kailan kaya yaman. Huwag mo ipamukha sa Diyos. Masipag ka, magaling ka, entrepreneur ka, ang dami mong diskarte, ang dami mong tinuturo. Mali! Ang Diyos pa rin ang masusunod. Amen? So ano ang pinaka-save sa buhay nito para maiwas ka sa mga kalungkutan, mga pagka ikaw nakaranas ng pagkalugi? Sa Diyos ka lumapit. Ang Diyos ang iyong maging sentro. Dahil lahat tayo dumadaan talaga sa trouble ng buhay. Amen? The Bible is a manual of your life. Next! Let God be on your side. Hayaan mo ang Diyos. Nasa tabi mo. Hayaan mong samahan ka ng Panginoon. Oh. Huwag mo intindihin na insufficient ka. Hindi totoo yun. Kami ni Ate Ina, yun lang namin. Hanap buhay namin. Titinda kami ng cart. Maaari ba? O bakit kaya hindi na yung mayaman yun? Bakit? Hindi naman ang goal ko magpayaman ah. Ang goal ko, paglingkuran ng Panginoon, payamanin niya o hindi sa buhay nito. Walang kaso sa akin yun. Bakit? Hindi naman ka pinababayaan ng Diyos. Kung payamanin niya, thank God! Kung hindi man, salamat pa rin. Dahil, yung may Kristo na ako, mayaman na ako eh. Yun lang sa akin. Oh, bakit ako magpapadala sa mga vlogging ng iba? Huwag kang magpadala doon. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Yun. So, hayaan kung andyan ang Diyos sa panahon na maliit lang, sinasamahan ka ng Panginoon, ginagamit ka ng Diyos, ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Huwag mong hangarin na maging malaki ka kagad. Dahil anong sabi ni Lord kay Pablo? Pablo, napararangalan ako kapag mahina ka. Natatanyag ang pangalan ko. Mas napalalakas ako.
Kaya sabi ni Pablo, kung napararangal ang kahigaan Diyos sa aking kahinaan, buhay pagmamalaki ko ang kahinaan. Kaya sabi namin ni Athena, kung napaparangal na namin ang Diyos sa isang malita sa lugar na ito, manatili na lang kami dito. Kung napararangal na namin ang Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos kasama namin, lahat meron na kami. Amen? Amen ang panahon. Amen? Oh, use faith mga kapatid. Use faith. Kaya sabi ko kay Paris, Tay, kailangan ko ng laptop. 50,000 ang halaga. Pwede ba second na lang? Sabi ko, ano ba pananampalataya mo? Yung pananampalataya mo, iniinsulto mo si Lord. Di ba? Minsan, nakatingin tayo sa yung kakayanan lang natin eh. Dapat, ano yung kakayanan ng Diyos? Kung hindi mo kaya, hindi yung Diyos kaya. May Diyos kaya, di ba? O patunayan mo ngayon. O sabi ko sa kanila, ito, patutunayan ko sa iyo. Yung Diyos natin, Diyos ng brand new. May ibibigay ang Diyos. O. At I believe, bago mag-June, naka-ready na yon. Yun ang pananampalataya sinasabi ko sa kanila. Kasi gusto kong patunayan sa mga anak ko na meron yung Diyos ko sinasampalatayanan, kayang gumawa ng mga imposible sa buhay ko. Kaya tatandaan nyo, kapag namatay na ako, huwag niyong kakalimutan yan. Ha? Kremate nyo lang ako. Ha? Isaboy nyo ako sa ano, ha? Pagtira ka na lang ng ganyan sa bote, ha? Para keychain. Ano yan? Abo. Abo nino? Ni Kuya Bal. Anong part? Ay, hindi ko. Yes, tutulog na kayo eh. Ano kasi? Pag lumampas ako mga kapatid, nainip pa kayo? Nainip ba? Tapos na. Sabi ni nanay, oo. Ang tagal mo eh. Last na. Ano ba? Last na. Oh. Fight all the challenge of life with obedience. Diba? Labanan mo lahat ng challenges sa buhay sa pagmamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Every challenge in our life, nandyan ang Panginoon. We need to fight. Fight. Bakit? Kasi si Kristo kasama mo. Nasa likod mo, nakabackup mo. One time si Deborah ng Book of Judges, ano nangyari? Si Sisera, 900 ang kanyang chariot. Ang mga Israelita natatakot. Pero dumating si Barak. Sabi ni Deborah, punta ka doon. Sabi ng Panginoon, si Deborah kasi judge yan. Pumunta doon sa labanan. Ano mo ginawa ni Lord? Ni-route ni Lord ang buong chariot ni Sisera. Si Sisera yung Sisera sa Egypt. Yun. So, nanalo ang Israelita. Bakit? Kasi nakapalibot ang Panginoon. Ganun din mga kapatid. Kung may challenges sa buhay, pumunta ka na! Nauna si Lord sa challenge mo. Panalo ka na. Amen? Purihin ang Diyos. Yes! Challenge! Anong challenge natin? Ay! Namutan na malaglag. How can you avoid being foolish and start being wise? I-apply mo sa buhay ang kaalamang natutunan mo sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Yan. Amen? Ano sabi? Last na, Maris. Ano sabi ng talata? Wala na ba? Hindi mo na i-save. My goodness. Anyway, sabi ng John chapter 16, ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay susuguhin ko. Lahat ng sasabihin ko, i-impart nila sa inyo. Ibig sabihin, kapag nagbabasa ng Word of God, magiging mabisa, may apply mo lamang sa buhay mo sa tulong ng Holy Spirit and not in your own understanding. Amen? Sa tulong ng banal na Espiritu, may apply mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Magagawa mo magtagumpay sa lahat ng mga hamon kasi ang Panginoon nangunguna at nakapalibot na sa mga challenges mo. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, Panginoon, salamat sa iyong biyaya at tabag. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa kalakasang bigay ninyo, Panginoon. Salamat po sa encouragement, O God. Lord, yung salita mo, Panginoon, sorry. Kami po ay, tayo po tayo mga kapatid. Kami po, Panginoon, ay may maraming pagkakataon na nagkukulang. Inaamin po namin. But this time, O God, nadinig namin na yung salita. Maging priority po namin sa aming buhay. Lord, darating ang oras, aalis kami sa buhay nito, hindi namin alam. Pero no, ang nais mo. Umalis man kami rito, makatiyak kami, Panginoon, kami nasa iyo. Sapagkat, Lord, bumaba ka rito upang bayaran ang aming mga kasalanan. Ano man, gaano man karami, kapula ang aming kasalanan, binayaran mo lahat. Ang taming gagawin lang namin, Panginoon, ay sumampalataya sa iyo ng totoo sa aming puso. At presto, makararanas kami ng kaligtasan at pagtanggap mo. We thank you, O God, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Turuan mo po kami lagi. Naway mahikayat kami na every morning
And before sleeping, O God, ang word mo ang aming babasahin. Ang sasandalan namin sa aming buhay. Thank you, Lord, Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ka man, Panginoon. Lord, sa umagang ito, pagpalain niyo po ang bawat isa na nakinig na yung salita at dalahin ko po, Ama, sa sanlinggo na ito, Panginoon, ang bawat isang Kristiyano ay magtatagumpay. Bawat isang miyembro ng TLCFCC ay na tinawag mo, Panginoon, ay magtatagumpay, Panginoon. We thank you, God. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.